lahat ng tungkol sa kung sino nga ba yung mga tamang iboto, no, bilang ating mga pinunong barangay. So lahat ng yan kasama natin ngayong umaga si Nikki Tesoro, isang Media Relations Manager ng Agents International Incorporated, para pag-usapan ang ating mga barangay leaders, ano nga ba yung mga criteria na dapat tinitingnan natin, at pati na rin yung role, no, ng ating moralidad, no, spiritualidad, Yes. sa pagpili ng ating mga pinuno. Magandang umaga sa iyo. Good morning, Good morning. Mr. Nikki. Ito naman, umpisa na natin. Alam naman natin, JC, kapag pag-election, alam natin dumadagsa na rin yung mga kumakandidato, kung sino-sino na lang din. Minsan, hindi na rin talaga natin kilala kung ano ba yung mismong plataforma nila or yung kung ano bang purpose nila, ba't sila tumatakbo. Ngayon po, para may mag-guide natin ng tama yung mga viewers natin, ano po ba yung mga characteristics dapat meron ng isang kandidato? Sa mga leaders natin sa ating barangay, importante din yon na malasakit sila sa mga kapwa-tao, mga kapitbahay nila to, di ba? So kailangan tinitignan ko lang anong kailangan gawin sa komunidad nila, na maayos madaan, may peace and order. So yung mga kandidato natin dapat totoo nagbibigay ng serbisyo sa ating mga barangay, At di ba? malapit ang puso nila mismo dun sa komunidad. Tama, Yan ang tama. Actually, napaka-importante. Nikki, isa dun sa mga papansin natin sa mga kumakandidato, no, sa barangay elections, marami dyan mga nagsasabi parang makadiyos, no, religyoso, matapat. oo. No? And all of these, no, parang very moral, very spiritual yung aspeto ng kanilang pamumuno. Do you think it's important, Nikki, na ito yung mga values, or kung hindi man ito lang, no, pati yung relihiyon, tingin mo ba mahalaga sa pagpili ng ating mga pinuno? Yung mga leaders namin dapat, oo, nagsisimba, but hindi lang yung attendance mo sa services o sa mga churches yung importante. Dapat nakikita ng mga tao na talagang nagmamahal sila sa isa't isa. Na kailangan itong tao ito importante. Kailangan kung may sakit, sige, bigyan ng tulong. Kung may nag-aalitan, sige, ayusin natin yung awayan dito. Dapat nagbibigay siya ng mayapang pamumuno sa komunidad niya, di ba? Paano natin talagang madedetect? Kasi ngayon, kahit sabihin nating matapat, minsan talagang gumagawa sila ng mga kung ano ng mga proyekto. Minsan, hindi na rin natin talaga alam. Ano ba yung dapat talaga nilang hahanapin, at ano nga ba ang spiritual obligation ng isang kandidato? Yan ang mahirap kasi yung mga leaders natin dapat malapit sa Diyos at may takot sa Diyos, kasi medyo kung maraming temptations kung maraming pera yung barangay at may makukuha dyan, nako, baka kawawa naman yung mga mga tao Kawawa naman doon. yung mga tao. So siguro you just have to pray for guidance and Yes. pray for that this is the right thing to do. Siguro more of ano dyan, Nikki and JC, more of talagang mag-research din sila dun sa background, at yung mga talagang napatunayan na, at yung mga nagawa na, hindi yung porque ba sikat o parang pare-pareho mga magkakapamilya, yun na rin, yun ang ating iboboto. Right. Actually, Nikki, iniisip ko, nabanggit mo yung takot sa Diyos, sa Diyos. Paano kaya kung kunyari merong inendorso, no, si Father, no, sa ating parokya? Do you think okay 'yon, or kung okay man, do you think dapat, no, sundin ng mga botante, no, yung siguro endorsement, no, ni Father dito sa parokya? Yung mga pastor namin sa simbahan or other faiths, may hindi naman favorite, pero siguro pinapakita nila na itong tao ito mabait, may pagmamalasakit nga sa kapwa. So, of course, I don't think they're allowed to campaign for that person. But I think they're presenting na sana yung mga leader ng barangay natin, ganitong klase, na may, yun nga, takot sa Diyos. So you agree with that, Nikki, na mag-endorse, no, yung mga religious leaders? I think they're just doing their obligation of showing their flock na ito yung mga tao na dapat namumuno sa atin, na hindi basta-basta magnanakaw ng pera ng bayan, di ba? But based on your personal experience, nagkaroon ka na ba ng experience na binase mo yung mga iboboto base dun sa mga ine-endorso ng mga religious leaders? Katulad ng sinabi mo kanina, unfortunately, hindi natin masyadong nakikilala yung mga taga-barangay natin. So siguro, yung mga church leaders,
Muslim imams or yung mga pastor nga na parating nag-uusap sa mga tao sa ating barangay, sila may mas nalalaman tungkol sa mga kandidato, di ba? Ako siguro JC, Nikki, i-share lang natin sa viewers natin. Ako believer ako na kapag hindi mo naman kailangan ng talagang very religious ka, siguro more of kung gumagawa ka naman ng mabuti sa kapwa mo at magaganda yung mga programa at proyekto at yung plataforma mo para sa komunidad, I guess pwede ka talagang number 1 candidate para sa barangay. Alam mo, Dayan, madalas sinasabi parang nakakasawa na yung ganyan. No? Parang lagi naman natin naririnig na dapat matapat, dapat mabait. No? Parang every Yun nga yung time, sinabi ko kay Nikki, parang paano mo madedetect kasi Oo. lahat sila ganun yung ginagawa. ganun yung sinasabi. No? Or Oo. ganun yung dinedeklara. So, parang ngayon, no, parang sanay na tayo sa ganyan. Pero interestingly, no, ngayong election na to, sa gitna nung pork barrel issues, 'di ba? Napakaraming scandals ding lumabas. Makikita mo na napakahalaga nung ganitong mga values talaga, no, na Yes. para sa isang pinunong barangay. Siguro Nikki, tatanong ko na lang sa iyo kasi marami mga botante, no, ang hindi bumoboto, no, kapag barangay elections. Ang binobotohan lang nila national elections, no? Kasi para sa kanila siguro mas mahalaga yung national elections. Ano nga ba, Nikki, yung halaga, no, ng pagboto Na ma-involve tayo. na ma-involve sa barangay sa elections. level ng barangay? Sa tinitirahan natin, yan ang barangay natin. So dapat mas importante talaga yung barangay elections at dapat tayong bumoto ngayon. Kasi yun yung mga leaders sa community natin. So kung yung mga binoboto ay hindi karapat-dapat, naapekto yung buong bansa. Di ba? Pero Nikki, siguro bigyan natin ng mga tips or advices, hindi lamang yung mga, kasi na-rank down natin yung dapat characteristic ng mga candidates. Ngayon naman, yung mga bumoboto mismo, ano ba dapat ang kanilang mga tandaan? Dapat tandaan nila na itong mga barangay officials natin, sila tumatakbo ng ating community. So lahat ng kailangan natin, yung community tax certificate, mga request for maintenance, cleanliness, peace and order. Kung hindi mabuting tao at nagbubulakbol, then kawawa naman yung komunidad natin. So it's very important you get to know your leaders and you get involved. Hindi basta-basta baliwalaan natin yung nangyayari ngayon. Yung sinasabi nga ng isang kaibigan ko, he's quoting from John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. So the barangay officials are stepping up. Sana naman tayong mga botante at mga Makipagtulungan din tayo. Tama. Cooperation and participation, number 1 key. Kasi hindi naman mag-work kung yung mga barangay officials lang ang nagtatrabaho. Dapat magtulong-tulong tayo para Right. maging successful. So siguro Nikki, bilang panapos na lang din sa ating interview, baka pwede magbigay ka ng mensahe sa ating mga tagapanood na boboto at yung mga hindi makakaboto dahil hindi registered, no, ngayong taon. Sino ba yung mga sa yan? barangay Ako, dapat elections. talaga Oo. ma-sermon na ni Nikki yan ngayon. dapat masermonan. No? So, Nikki, mensahe para sa ating mga tagapanood. sa mga nagboboto ngayon, we wish you all the best and sana naman yung mga magiging barangay officials natin ay kalooban at may pagmamalasakit sa kapwa kasi kung parati sila nag-iisip sa sarili nila, hindi lang maapekto ang komunidad, maapekto yung buong bansa. So please vote wisely. Alright, thank you so Maraming salamat. much. Yan ho si Nikki Tesoro, Media Relations Manager ng Agents International Incorporated.